Mabsat, nandito tayo kay Attorney Claire Castro, Mabsat, no? Tinakas mo ba si Senator Bato na huli ni Karen Davila si Senator Robin? Patragis sa Scholar Rudy. Nako po. O, sige, ito na nga lang. Dahil Attorney Claire, fast forward natin kagad to. Sigurado may makad pa to. Ronald Omino. May makapabati-bati pa sa attorney Ito, dito. Crody Jansen. JD Sina, Yolanda and Anton. Fast forward. Okay, here we go. Pero iniimbestigahan pa to. Huwag tayo maging judgmental. Baka ito, baka lang, ang ganitong klaseng balita ang nag-push kay GSIS, GM Veloso, na NBI ang hinga ng tulong. Diba? Kung ang tiwala nila ay sa NBI at hindi sa PNP, we cannot blame GSIS GM, si General Manager. Diba? Kasi katulad niyan, although alam ko tinanggi na to, pero yung mga gitong klase na PNP pa, bakit? Ngayon ko na naisip. Pwedeng hindi to totoo, pwedeng totoo, pero ngayon ko na naisip kasi hindi ko naman nakakausap si GM Veloso. Pwede ba na kaya NBI ang hininga niya ng tulong? Dahil ang PNP ay dating hawak ni Senator Bato. Kaya sa thinking niya, baka may loyalty pa ang ibang miyembro ng PNP katulad ng ni-retired General Mau. Diba? Mau Aplaska. Police, dating leader na din ng PNP. Diba? Kasi kung ang Sergeant at Arms at yung senador na sisilbihan ng warrant of arrest ay parehong miyembro ng PNP. Dating miyembro ng PNP, dating leader ng mga pulis. Di ba magdadalawang isip yung general manager ng GSIS? Kung security lang din ang pag-uusapan natin, di ba mas pipili siya ng kakilala, pagkakatiwalaan, at hindi naging leader or hindi naging parte si Senator Bato at saka si General Mau? Pwede, di ba? Pwede yung dahilan. So ngayon, may ini-issue pa. Diba? Yung PNP, ini-issue pa to, mga kaklira. Bakit yung NBI driver yung in-inquest or hinuli? Yung unang nagpaputok na nag-cause ng alarms and scandal, maybe direct assault, kasi NBI yun, hindi na inquest ng PNP. Tanong lang yun, mga kaklear. Diba? Kasi may umaming unang nagpaputok, diba? Inamin eh. Hindi ba dapat na unang imbestigahan yun? Baka yun yun. Baka yun yung ibang mga issues, mga kaklear. Pero syempre, tiwala pa rin tayo sa ating kapulisan. Diba? Sa pamumuno ni General Nartates, kaya nga iimbestigahan ito, yung tinuturo na di umano nag-escort pa. Iimbestigahan niya ni General Nartates. Okay? Live mula sa TV5 Media Center ng Muna sa Balita si mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, ano ang basehan ng aligasyon laban sa Pasay Police? Naku, yung Pasay Police din na nag-imbestiga doon sa NBI. Pasay Police din. So may issue ba talaga dito? I mean, dito si mga kaklira. Nakunan nga ng media ang paglabas ng ilang sasakyan sa Senado Huwebes nitoong nakarang linggo. Sa video, kita na may puting van na lumabas mula dito sa basement ng Senate building. At kasunod din ito ang puting van na may tatak na Pasay Police Station. Pero pag diniyaw lang sas, hindi naman sigurado kung si Senator Bato de la Rosa ang laman ng mga sasakyang ito. Pero nakunan yung video around 2:30 AM at ito yung mga oras na sinasabi din yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa Nagkataon lang ba? Yun tanong Nagkataon lang ba? lugar na yon. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, ang sakay daw ng puting vehicle na yon ay ang hepe ng Southern Police District o SPD. Pero di ba nila unang itim, mga kaklira? Wait lang Wait. Puti ba? Wait lang Ito itim to eh. Tapos puti. O yata, mga kaklira, tingnan ko lang Senator Bato de la Rosa ang laman ng mga sasakyang ito. Pero nakunan yung video around 2:30 AM at ito yung mga oras na sinasabi din yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa lugar na yon. Itim eh. Tingnan lang, colorblind na ba ako? Itim, di ba? Bakit puti? Itim? May naunang puti? Tingnan natin Pinunotin. Wala eh. Itim agad eh. So yung plate number, tanongin nyo kung kanino yan.
Baka naman kasi hindi. At alam mo naman, iba mga malisyoso lang. Pero alam mo yung plate number kung kanino. building. Pero nakunan yung video around 2:30 a.m. At ito yung mga oras na sinasabi din yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa lugar na yon. Ayon naman kay Wait, PNP Chief Natates, Ito naman, ang nabutin ako. Si Liza from Spain. Si Liza, yan. Liza Payabyab, from Spain. Okay, sige to. Tuloy. sakay daw ng puting vehicle na yon ay ang hepe ng Southern Police District Puti. Ito ba? Ito. Yung police car, ang sasabi niya? Hepe? o SPD, pero hindi naman niya daw to ineskortan. Sa isang pahayag, pinag-utos ni Natates na busisiin itong mga kopya ng CCTV, ang mga logbooks at maging ang mga radio dispatch para maging bahagi din ng kanilang War Thunder hits you like the ninth wave with long-awaited new vehicles and graphics upgrades. Now, Pero ba't nagkataon? Nagkataon naman. investigasyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na bantayan nga at gawang eskortan itong si Senador. At pagtitiyak ng PNP Chief na mananagot daw kung Isa pa ha. Baka lang. Hindi ko to, ayoko tong bigyan ng, mali siya. Kasi natanong din si General Nartatis kung dahil ba PMAyer, kung bibigyan ba nila ng proteksyon si General Bato. Can be ba? Siguro yun yung, pwedeng yun yung nasa isip ni GM, Pero sabi naman ni General Nartatis, hindi niya gagawin yun kasi siya ay para sa konstitusyon, para sa batas, hindi para sa ka-PMAyer, ka-schoolmate. sino man ang tao sa likod ng pagtakas ni Senador Bato. Ses, Alexis, ano naman ang update doon sa inarestong suspect, yung kaisang suspect na inaresto sa barilan sa Senado? Ses, pinagpirma nga ng Southern District Police o SPD na nagpositibo itong si Mel Oragon sa paraffin test. Nakitaan siya ng nitrate particles kung saan karaniwang nakikita kapag nagpaputok ka ng baril. Kung babalikan natin, Ses, si Mel Oragon ang nagsilbing driver ng mga NBI agent sa Senado. Nahuli siya o naaresto siya matapos babalikin utusan siya na kunin yung mga gamit na naiwan. Nahulihan siya ng mga bala at ng mga magazine pero walang baril. Walang baril. Pero sabi nga dito mga clear, humawak siya ng gamit Pino naman ng SPD na bagamat positibo nga ito sa paraffin test, hindi pa rin daw masasabi na nagpaputok nga ito ng baril. Narito ang pahayag mula sa SPD. Hindi pa ito ang final basis po para magbigay ng konklusyon. Patuloy kong sinusuri ang lahat ng available na ebidensya, gaya po ng CCTV footage, yung testimonies ng ating mga witness at iba pa pong forensic finding po. Samantala, Ses, ang pagpiyansa na nga itong si Mel Oragon sa ilang mga reklamo sa kanya tulad ng direct assault na nagkakahalagang 36,000 at ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na nagkakahalagang 80,000. Pero wala pang update kung nagpiyansa na siya sa iba pang sinampang reklamo sa kanyang 5. At ayun, dinala si Oragon sa NBI mula sa Pasay Police Station. Yan muna ang latest. Ako lang nagtataka lang mga kaklira. May umaming bumarel, nandun yung NBI, nagpaputok, pero nauna pang kasuhan yung NBI ng PNP. Diba? Okay, mga clear. Anyway, dito na tayo. Okay? So, si Osaa, mga ka-clear, kahapon, ipinakita ko sa inyo kagabi na umamin na magkasama. Ito pa pala. Sorry, ito. May pag-amin pala siya dito, mga clear. Wait lang, ha. Saan na ba yun? May pag-amin siya dito. Wait, nakalimutan ko yung timestamp. Wait lang po. Natin, ha. Hindi po natin ibinigay po. Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na Meron po bang tumulong kay Senator Bato? footages. Mabilis na lang po kasi kukulangin na ng oras, pero tanong po talaga ng marami. Meron po bang tumulong kay Senator Bato de la Rosa na lumabas ng Senate premises? Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na naglakad at sumakay sa sasakyan at lumabas sa premises ng Senate about 2:30 ng madaling araw. At ito lang din po ang alam nyo, wala kayong alam anything else other than yung sa CCTV po, kahit po under your protective custody po si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko po alam, yun lang po ang nalaman ko. Pero ako po regularly binibisita ko po everyday si Senator De La Rosa dun sa kanyang opisina para po siya kumustahin, being part of my job as Sergeant at Arms. Pero nalusutan ka o nagpalusot ka? Tanong yun, di ba? May mga napapag-usapan naman kami bilang magkaklase pero hindi ko po alam yung kanilang intensyon na umalis dito sa Senado. Pero nalusutan ka. So, proteksyonan yung security ng Senado. Di ba? So, yung under protective custody nyo, nakawala na, itakas. Sabi niya wala siyang alam na intensyon, di ba? Pero parang okay lang. Nagre-report siya o nagsama sila Senator Robin, okay lang. Parang walang issue. Di ba? Wala no? Hindi ko alam yung intensyon nila. Wala po bang liability ang Senate noon na nakaalis po ng facility si Senator Bato de la Rosa? Kasi po ang sinasabi ng NBI, kaya hindi nila itinerecho yung pag-aresto kay Senador Bato because na bilang pagrespeto na nasa kustodiya ng Senado si Senator Bato. Assuming na kapag kailangang iharap sa korte, responsibility rin daw po yun ng Senate. Dagdagan ko pa, sir, yung tanong ni Mase. Kasi pag-apak sa labas ni Senator Bato kung nag-decide sa kumalis na dyan, kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, Yes, sino isa pa yun. responsable doon? What covers Linawin ko lang po yan. Katulad ng nasabi ng aming Senate President, the privilege of protective custody ay ito po in-offer ng Senado kay Senator De La Rosa at inabay naman niya. Nagpunta siya dito sa Senado, nakailang araw siya dito. Pero po, katulad ng nasabi ni Senate President, kung siya ay kusang loob na umalis, wala na naman po kaming magawa. Kaya lang ngayon,
Okay, yun na lang. Kaya okay lang lumabas kasama si Senator Robin. Okay, let's go here. Diba? So, ayan, inamin ha. Dito natin ha. Okay, dito tayo. Yan na. Ni General Aplasca sa TV Patrol na casual lang po kayo ni De La Rosa, lumabas ang Senado, naglalakad casually at umalis kayo ng mga 2:30 a.m. Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo na hindi ko po yan masasagot sapagkat ito po ay naging opisyal ng investigasyon. Kaya ang pinakamaganda po dito ay ako po ay makapaghayag muna kung sino man po ang aatasan ng gobyerno na mag-imbestiga. Diba? Kita niyo yung katawa-tawa lang siya, relax na relax lang siya. Kasi, mga ka-clear, sa akin nakikita, alam ko, nararamdaman ko, na may magbaback up sa kanya. Siyempre, kung si Senator Bato nga na may warrant of arrest, na back up pa nitong mga senador na to, what more, ito lang, obstruction of justice. Kapwa nila senador, ay talagang pwedeng ilusot ito. Pero Senator, bakit di niyo po ito masagot? Itinuturing niyo po bang pugante? Si De La Rosa, tumulong po ba kayo sa pugante? Uy, maganda ito mga Karen, ha? Good question yan, ha? Good question. Purihin natin si Karen Davila dito. Bakit? Kasi, kung alam mo na wala ka naman nilalabag na batas at wala ang obstruction of justice, bakit? Di mo masagot. Tama. Good point, Miss Karen Davila. Di mo masagot. Hindi naman siya pugante. Sabi nga ni Usa, hindi niya na-inabil ng protective custody. Diba? Pwede naman siya lumabas. So, ba't hindi mo masagot? Kung wala kang ginagawang mali. Tingnan natin. Hindi patawa-tawa lang mga ka-clear, ha? Parang okay lang. Kahit yung fugitive sa tingin ng ICC, isang wanted na sa ICC, tapos kasama kang umalis sa Senado nang after magkaroon ng komosyon, tatawa lang si Senator Robin. Hindi po yan ang posisyon ng mayorya. Ang Senado po, hindi po ang posisyon po namin ay hindi po namin tinatanggap ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang inaantay po namin, Diba? Dapat sila masunod. Yun yung naratibo nila. Dapat sila ang masunod. Diba? Wala silang pakialam sa ICC. ay yung warrant of arrest ng local court po. Yan po ang posisyon na sinabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kung gayon po, naniniwala kayo na hindi pugante si De La Rosa, bakit di po ninyo masagot kung sinamahan niyo po siya nung umalis ng Senado? Kumbaga, ang paniniwala niyo, he's a free man. Lumabas lang. He left the Senate. So mali po ba yun kung sinamahan niyo po siya, sir? Good point. Hindi po. Ako po ay kailangan po natin malaman muna ang, alam niyo po, respeto po yan sa otoridad. Hindi yan respeto. Wala nga kayo respeto sa otoridad eh. Diba? Sabi nyo nga, yung NBI, tinitibag kayo eh. Wala yung respeto, di ba? So, mga ka-clear, tama yung point ni Ms. Karen Davila. Oh, hindi nyo kinikilala ang warrant of arrest? Legal ang paglabas. Ni Senator Bato. So, wala kang dapat katakutan. Oo, kasama akong umalis ng Senado. Di ba? Oo, inamin naman ni Osaa. Inamin ni General Mau. Ayoko po na ako po ay magbibigay ng hayag kaagad sa media. Mas maganda po, pagkatapos po akong maghayag, pagkakuha nila ng investigasyon nila, handa na po akong humarap sa media. Pero di ba mga kapatid, panahon ni Senator Trillanes, ang tapang-tapang niya magsalita. Di ba? Pero dito, wala. Hanggat hindi pa po ako nakakapaghayag sa kanila, mas maganda po na antayin muna po natin yung oras na yun. Senator, Bilang respeto lang po sa otoridad po. Okay, Senator, pwede ikwento niyo po ba, nakunan kayo ng live kung saan kausap po ninyo si Victoria Tulad, umaakyat po kayo ng hagdanan ng Senado, tapos sumusunod po ang aming reporter at sinabi niyo, kumbaga umalis kayo, dapat para lang for the safety. Ano ba ang nangyayari noon at paakyat kayo sa Senado sa kasagsagan po ng gulo? Saan kayo papunta, sir? Anong alam niyo po sa mga oras na yon? Ayan, pwede po tayong magkomento dyan. Opo, kasi hindi naman po opisyal na yan na investigasyon. Opo, ang nangyari po niya, Parte ng investigasyon yun. Hindi ba parte ng investigasyon yun? kasi nag-aantay po kami ng caucus sapagkat nandun po kami sa opisina ni SP. Inaantay po namin yung padala ng House of Representatives, yung impeachment po. Nung nandun po kami, sinabi ng mga namumuno po dito na mayroon na po mga armadong tao sa paligid ng Senate. Opo, adilinawin po natin, sa paligid na po ng Senate. Kaya ang sabi ko po, teka muna, bakit nagkaroon ng mga armado dito? Nung nadinig po ito ni Senator Bato, siya po ang nagsabi na baka aarestuhin ako. Sabi naman niya sa mga kasama namin, mas mainam na doon na lang siya sa opisina niya. Kasi malalagay sila sa alanganin, yung mga ibang senador kung nandun siya. Kaya po yung nakunan po ninyo na umaakyat po kami, yun po yung papunta kami sa opisina niya. Okay. At nung nakunan naman po ako, nagaling doon sa second floor, yun po yung tinignan ko kung ano po yung nangyari. Ang sabi kasi, nagkaputukan. Kaya po ako bumaba, tinignan ko po yung mga kasama namin senador kung okay sila, okay naman po, at nakita naman namin okay yung media. Kaya po umakyat na ako. Eh sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado. May mga tao nang nakapasok. Yun lang po yun. So, Senator Padilla, Yung mga tao na nakapasok? Saan niya nakuha yun? May tao ba nakapasok, mga kaklit? Si Friendly Ghost. Di ba si NBI nga, yung si Osaa ngayon lumabas eh. Sino yung mga tao nakapasok? Saan niya umakyat po nakuha? kayo sa 5th floor sa opisina ni Senator Bato. Sa opisina po namin. Opo, pumunta po si General Bato sa opisina Bakit kaya nga ayaw niya magpasunod sa media? niya. Ako, nandun po ako sa opisina ko. Okay, sa kalagitnaan po ng kutukan, nasan po kayo nun, sir?
Nasa opisina ko po. Okay. May kumalat po sa social media na ang mga tauhan niyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I want to give you a chance to correct that kung mali po yun. Una, wala po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagba-bodyguard. Kahit sino pong tanongin nyo dito, wala po akong, ako po yung dumadating dito sa Senado, isang kotse, ako lang po isang aide. Hindi po yan, kailangan nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit tanongin nyo, pwede naman po tanongin dito, ako may bodyguard si Senator Padilla. Okay, Senator. So ang nangyari nito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jenny Bondoc kanina. Sabi niya nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw niyong aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir? Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag doon po sa mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po ako sagutin lahat ng mga. Okay na. Sige na, dignan natin siya mga clear. Ayaw niya magsalita kahit umamin na siya sa aso. Sino nagsisinungaling dito mga? Anyway, hindi pa naman siya nagsisinungaling. Wala naman siya inaamin. Kaya lang, sabi niya, tama naman yung point dito ni Miss Karen Davila, mga ka-clear. Kung hindi naman siya masama at alam niyo naman walang valid na warrant of arrest dahil hinintay niyo yung local, bakit nga ba hirap umamin kung ikaw yung kasama o hindi? Inamin na ni Sergeant Mau. Attorney, saan na unit detachment po ba nanggaling yung mga Marines at sino tumawag sa kanila para protektan Senado? SOP ba ito sa mga ganitong sitwasyon? Hindi ko alam, contable. Hindi ko talaga rin alam. Hindi ko alam kung bakit ang daming kailangan PNP. Hindi ko alam bakit kailangan ang daming Marines. Sa interview ni Robin kay Karen at Mel, tatawa-tawa lang. Natatawa lang din si Mel sa kanya. Ba't kailangan siya magtawa? Diba? Ano to? Parang, ito, tingin ko, wow, a great escape. Diba? Para bang, ang sarap ng pakiramdam na, wow, nakatalilis kami. Na hindi nyo alam. May ganun bang feeling na para bang, wow, magic. Wala na. May ganun bang feeling? Kaya parang, di ba may feeling elated? So happy? Deep inside, happy ka? Na may nakalusot, mayroong nawala sa Senado, nawala na yung kanilang takot na maaaring dyan hulihin si Senator Bato. Ganun ba yung feeling kung natatawa? Di ba? Parang, sila lang siguro magsalita kasi tawa ng tawa eh. Habang seryoso nagtatanong, tawa ng tawa eh. Once ma-arrest na si Bato, baka pwede na, but until then, NBI lang dapat. Tangerine. Yan. Well, anyway, mga ka-clear, oo, yan lang. At pinakita ko lang sa inyo na tawa ng tawa, hindi ko alam bakit kailangan siyang tumawa ng tumawa. Happy siya. Diba, may happy trips? Mukhang happy trip. Mula sa, happy trip, no? Nagbiyahe. Mula nang umupo ang mga Duterte sa palasyo, wala ng good manner at right conduct. Ariel Hilario. Oo, sige. Okay, JD Senab, Yusek, pakigreet naman si Mrs. Eileen. Alright. Mrs. Eileen na live with the Senabs ng... Salamat, Attorney Claire. O yan, patawa-tawa lang itong si Binoy, Mabsat, pero Diyos ko Lord, sigurado problemado yan. Ay, nako pa. Iimbestigan yan. Let's see kung paano niya tatakasan itong ginawa niyang kalokohan. Alright, so maraming salamat mga Kabsat. Si Leonardo Ansag, si Kabsat Rex TV, si Deborah G, Mark Bon Jovi, si Bong T, at saka si Mark Bon Jovi, at saka sa lahat naman nandito mula pa kanina. Shoutout sa inyo, si Ma'am Cora Vidal, sino ba? Sa lahat po naman nandito, maraming salamat Kabsat. No? So tuloy natin ito bukas, Sir Leonardo.